So, good morning po sa lahat! Ayan, una po, nagpapasalamat ako kay God kasi pinayagan niya ako tumutok ulit dito sa harap nyo at ibahagi sa inyo yung laman ng aming mga pag-uusap, no, sa aking devotion, sa aking journal. Matutupad ko yung pangako ko sa inyo na sabi ko, di ba, last time, pag pinayagan ako ulit ni Lord na umarap sa inyo, bibigyan ko yung karugtong. No, yung karugtong na aking unang message, yung salt. Kasi di ba yung sa verse na yun, we are called to be salt and light. So, before that, manalangin po muna tayo. Lord, maraming salamat po sa magandang umaga ito, Panginoon. Salamat sa magandang panahon. Salamat po sa mga kapatiran na nandito, Panginoon. Yung mga wala pa po dito, ingatan niyo sila at dalhin niyo po sila ng safe. Lord, hinihiling po namin yung presensya mo, Lord. Samahan niyo kami sa umaga ito, Panginoon. Buksan niyo po ang aming isip, Panginoon. Lord, ipuin niyo po yung aming mga puso, Panginoon, para po makita namin yung vision for us, Lord. Yung gusto mo ipakita sa amin, Lord. Alisin niyo po lahat ng kung ano man, Lord, na mga sagabal sa isip namin ngayon, Panginoon. Help us, Lord. Fill us with your Holy Spirit, Lord, so that we may be able to enjoy this moment with you, Lord. This we ask in the mighty name of Jesus. Amen. Ayan. So, ang ating message for today, kagaya na naman ito, di ba? Yung kapatid ni Salt. We are called to be salt and light of the earth. So, let's please bring out your Bible. Sabay-sabay po natin basahin ang ating verse for the day. So, ando na po ba lahat? Sabi nila, faith comes from hearing. So, I encourage everyone to read this as loud as you can. Ando na po ba tayo? Matthew 5:14 to 16. Kaya Tagalog man o English o Ilocano, sabay-sabay po tayo. 1, 2, 3. You are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Instead, they put it on its stand and it gives light to everyone in the house. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Napakaganda, di po ba? Ayan. So, nung nakaraan nga po, pinag-usapan natin kung di ba? So, what does it mean to be a salt? Marami dyan na nabuhay sa kanila yung Himalayan rock salt, And then, yung mga sumunod na mga nag-message, napakaganda rin po ng kanilang mga mensahe. So, ini-encourage nila tayo. Ano po sinabi ni Kuya Kim? Nalala po ba natin? Ano yung message niya? Don't worry, be happy. At si Pastora Jenny, ano po? Seek ye first. Seek ye first, di ba? So, parang, natanong niyo ba sa sarili niyo, di ba? Parang, di ba? Ang daling sabihin, Ang daling sabihin, don't worry, be happy. Kanta-kanta pa doon si Kuya Kim. Pero pagdating sa bahay, pag nandiyan na po yung mga real life situations, paano nga po ba? No? Paano nga po ba natin sasabihin sa problema natin na don't worry, be happy? So, this morning, I pray na magkakaroon tayo ng breakthrough. I pray na magkakaroon ng kaliwanagan ng isip ng bawat isa sa atin. So, balikan po natin yung konteksto ng, di ba, yung Sermon on the Mount. Ito po yung mga pinag-usapan po natin ay bahagi po siya ng series ng pagpipreach ng ating Panginoong Jesus. Nung sinabi po ito ng Panginoong Jesus, ang kausap po niya ay ang kanyang mga disciples. So, nakaupo ang Panginoon sa pupok ng bundok, nakapaligid sa kanya ang kanyang mga disipulo. Pero, hindi lamang po ang kanyang mga disciples sa kausap niya, bagamat sa kanya nila ina-address itong mga words na ito, pero intention din po niya na marinig ito ng lahat ng naroroon. So, kumbaga, ang audience ni Jesus nung panahon na yun, ay para rin po siya nandito sa church. So, halo-halo. Meron pong mga tao na followers na, at meron din naman pong mga tao na noon pa lang maririnig ang kanyang mensahe. So,
So naniniwala po ako na may dahilan ng Panginoon. Kasi di ba usually, kapag yung si Jesus, hindi niya ugali na kayo, yung mga evangelist kayo, gusto nila, sige, puno-puno ng tao, no? Puno-puno ng crowd. May mga gimmick pa sila para pumunta ang mga tao. Ang Panginoong Jesus, hindi gano'n ang kanyang estilo. Kapag ang Panginoong Jesus nagsasalita, usually nagbibigay lang siya ng patikim. Pero usually, kung sino lang yung mga interesado, doon lang niya talaga binubuhos ang kanyang atensyon. Ika nga, he doesn't like throwing his pearls into the pigs, no? Hindi niya aaksayahin yung oras niya kung ayaw mo makinig, si Pearl, no? Hindi aaksayahin si Pearl, napakahalaga ni Pearl, no? Kaya di ba, minsan po, nagsasalita siya sa mga parable, pero minsan yung mga disciples mismo, hindi nila naiintindihan. So pag sila na lang sabihin nila, Panginoon, ano po ba ibig sabihin ng tinura nyo? No, may mga pagkakataon na ganon. Pero eto, itong pagkakataon na to, talagang diniscuss ni Jesus ang lahat ng mga bagay na ito, ay sinabi niya sa harap ng libo-libo mga tao. So ano po yung mensahe dito? Naniniwala po ako na itong message po na ito, una muna sa mga followers, it is a challenge for us to level up. And then pangalawa, doon naman sa mga hindi pa lubos na naniniwala, kung naalala nyo yung mga skeptics, ito yung mga, sinabi ko dun sa soul, sila yung mga hindi pa sigurado kung ano ba, maniniwala ba ako sa pinagsasabi nitong taong nasa harap o hindi, no? Sila yung mga nagdududa pa, ha? Okay lang na ako ay pagdudahan nyo, pero ang sinasabi ko sa inyo sa umagang ito, hindi ako makakatayo dito. Sabi po sa Romans, no one can preach unless they are sent. Kung sa ganang akin lang po, sa aking karunungan, hindi po ako makakatayo sa harapan ninyo. Yan. Alam po ng nanay ko yan, ayaw ko na nagsasalita. No, lagi ako nagtatago sa likod. Nandito ako sa harap nyo ngayon bilang obedience to the Lord, bilang pagsunod sa ating Panginoon, sa tawag niya na maging ilaw. So nananalangin ako na ngayong umaga ay mabuksan ang isip natin lahat. Kung kayo ay follower na, it's time for you to level up, let your light shine. At kung sa mga nag-iisip-isip pa, hipuin kayo ng Panginoon sa umagang ito na magkaroon ng breakthrough at magkaroon ng kaliwanagan ng inyong isip. So, before we go to the calling to be alive, syempre, paano natin mapapasindi ang ilaw? Kung hindi natin lubos na nauunawaan kung ano ba ang ibig sabihin nitong ilaw na ito. So, pag-usapan muna natin ang ilaw. Ayan. Sabi po sa John 8:12, when Jesus spoke again to the people, He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Ayan. Kung pagka sa interview, ito po ay first-hand information. No? Ang ilaw na po mismo ang nagsalita. Mantakin nyo yan. So, maliwanag? Di ba? Maliwanag na maliwanag. Paano patidilim yan? Ang Panginoong Jesus mismo, na light of life na yung nagsabi. So, wala na po akong kailangan ipaliwanag dyan. Ayan. So, dahil pa ang modelo natin ay si Jesus, hayaan niyo po na gayahin ko rin ang estilo niya sa pag-preach. No? So, kagaya sa Sermon on the Mount, He talked about salt and light. These are common things na lagi na-experience ng mga tao. Minsan po kasi mahirap ipaliwanag ang isang konsepto na hindi tayo familiar, hindi natin naiintindihan. So gumagamit siya ng metaphors. Pakisabi nga, metaphors. Teacher na teacher talaga, no? And ibig lang po sabihin ng metaphors ay paghahambing. Yan. So halimbawa po, kayo ay isang dalaga at may nagsabi sa inyong binata na ikaw ay kasing rikit ng buwan. Nako, sampalin nyo agad. Inaasar niya kayo, sabihin, bakaw-bakaw yung mukha niya. Joke lang po. So, hinahapin po yung dilaga sa kagandahan ng buwan. Ayan. Nagpapalis na po ako ng nervyos. Okay. So, hindi po madali ngayong umagang ito na nahanapan kung saan po ikukumpara ang ating Panginoong Jesus, ano? So, in fact, wala sa earth. Ako nakita na may tutumba sa kanya. Kaya nakarating ako sa araw. Ayan, nakikita niyo yung picture. So, sabi po sa Revelation 1:16, His face was like the sun shining in all its brilliance. So, grabe, no? Ang brilliance ng ating Panginoon, His glory. Sabi po sa banal na kasulatan, darating ang panahon
na hindi na natin kailangan ang araw na yan, ang bituin, ang mga bituin ng araw at buwan, no? Obsolete na sila, hindi na natin kailangan. Bakit? Kasi pag tayo ay nasa piling na ng Panginoon, sapat na ang ningning ng kanyang presensya. Amen po ba? Amen. Alright. So, yan. Dahil tayo familiar sa araw, bagamat hindi natin nakita ngayon si Jesus na naglalakad, mapalad yung mga tao na nakasalukuha siya noon, pero sinasabi rin mas mapalad tayo ngayon na tayo'y naniniwala, no? Mas mapalad ang mga naniniwala ngayon. So, tignan natin po ang characteristics ng light. Ngayong umaga po ba, meron ba sa inyong nagising at nag-thank you kay Lord at maganda ang araw? Yes. You know, minsan dahil ang araw laging nandyan, sumisikat. Minsan sa umaga, hindi. Madalas, lagi tayo nagmamadali. Pagkat bangon, ako takbo na agad, ligo, takbo, di na mag-aalmusal kasi mahuhuli na sa eskwela, takbo na. So, hindi ko na napapansin, ay, ang ganda ng araw. Madalas, napapansin lang natin ang araw kapag pag after ng bagyo. Pag ilang araw nang umuulan, sasabihin ni nanay, mabaho na ang aking mga sinampay. Sana umaraw na. Ayan, naaalala natin ang araw. Pero pag tag-init, naku, reklamo ang init naman dito sa Pilipinas. Kailan ba mag-i-snow? No? Galit na gagal tayo sa araw. Naku, si teacher Pam, naka-sunblock, naka-umbrella, ayaw masinagan ng araw ang kutis. No, ayaw mas-sunburn. Pero ano nga po ba mga naitutulot ng araw? Okay, first, the nature of light. Light enables us to see. So, very basic. Imagine niyo nakatira kayo sa napakagandang paraiso. Nandiyan ang mga magagandang bulaklak, nandiyan lahat ng mga magagandang halaman, merong mga pupunta sa tabi mo. Pero merong isang wala. Madilim. Ma-appreciate kaya natin? You know? Imagine kaya natin, wala si Luis, sayang Si Luis, tinabihan ni Miss Universe, no? Ni Miss Pia. Tapos, kinakamusta niya si Luis, hello. Tapos si Luis, hindi niya nakikita kung sino, hindi niya kilala. Ano kaya reaction ni Luis, no? Tapos yung mga lalaki sa paligid ni Luis, uy, ang swerte naman ni Luis, ang ganda naman ng pagkabi niya, si Miss Universe. Di ba? Tapos si Luis, wala nang sa reaction. Ayun siya. Hindi niya nakikita yung kagandahan, hindi niya na-appreciate yung beauty ni Pia sa tabi niya. Sayang po, di ba? Imagine niyo kung kayo ay nakatira sa isang napakagandang mansion. May swimming pool, may jacuzzi, may bar, no? Lahat na ng gusto niyong kagamitan sa bahay. Pero may isang wala. Walang kuryente. Walang ilaw. Madilim. No? Kahit anong pindot mo sa switch, walang power. May silbi kaya yung napakagandang mansion? No? So, na-imagine natin, kahit the basic things in life, hindi natin ma-appreciate. No? Parang buhay natin, kapag wala ang Panginoong Hesus sa buhay natin, hindi natin makikita ang ganda ng buhay. Hindi natin ma-appreciate, lagi lang tayo reklamo, lagi lang, ay, ano ba itong buhay na to? Ganyan. Kasi wala pa po si Jesus Dilim lang yung nakikita natin. Yung puso natin na lulukuban ng dilim. Meron po ako nakita sa Facebook. May picture doon. Yung sa isang picture, meron isang dalaga, napapaligiran siya ng napakaraming bulaklak. Yung mga FB addicts dyan. Tapos na-encounter, di ba? Tapos ang lungkot-lungkot niya. Tapos ginaganon-ganon lang niya yung rosas. Tapos nakatambak dyan yung mga sinira niyang rosas. Tapos yung paligid niya punong-puno ng rosas. Sa kabilang banda, meron doon isang dalaga, isang peraso lang yung hawak niyang rosas. Pero, sige po, kita-kita ng rosas ito. You know, simple lang po yung picture na yun. Pero ano po sinasabi? Minsan po tayo, kahit po tayo nakakakita, kahit tayo ay hindi bulag, pero madaling po ang ating isip. Dahil wala pang pilaw ng Panginoong Jesus, hindi natin nakikita. The choice to be happy is ours.
Minsan nakafocus tayo sa problema, nakafocus tayo sa mga negative things, nakafocus tayo sa, ay anak ko, matinig tong mga rosas na to. Anong gagawin ko sa katerbang rosas na to? Wala naman akong boyfriend, wala naman akong kadate. Walang silbi ang mga rosas na to. Yan, ganyan po minsan ang ugali natin pag madilim ang ating puso at isip. Pero pag nandiyan na liwanag ni Jesus, makikita natin, ay, salamat Panginoon, kahit mag-isa ako, at least nandito itong cute na rose. Masaya na ako. Ay, thank you Lord, hindi ako natusok ng tinik. Nag-guess po ba natin? So tayo mga kabataan, minsan, magmamaktol tayo, ay, wala kayong kwentang magulang. Sila, may laptop, may iPad, may mga gadget. Tapos ako, hindi nyo ako binibilang. Wala akong cellphone. Wala naman siya i-text. Kaya kailangan ng cellphone, 3 years old. Hindi man lang ako makapag-game. Wala. Kaya hindi niya nakita yung nanay niya, binilan siya, pinagtalap siya ng mansanas, binigyan siya ng masarap na gatas, may chocolate siya. Hindi niya nakita lahat ng mga bagay na pinrovide yung mga parents niya sa kanya. Yung mga kadalagahan, yung mga teenagers. Nakikita ba natin yung mabubuting ginawa ng magulang natin para sa atin? O nakikita lang natin na ay, si nanay puro sermon, si tatay laging galit. Eh bakit ka ba napagalitan? Hinugasan mo ba yung kananinan mo? Tinupay mo na ba yung higaan mo bago ka nakarating dito? Naligo ka na ba? Nagsipilo ka na ba? Tapos pag napagsabihan ka, galit ka. Aray, hindi ako nagpapatawa. Sabi ng nanay ko, ito po na ba, busina. Sabi ni Mami, Reggie, bakit pag yung mga nagpipreach doon sa harap, parang lagi may pinapatamaan? No? Sabi ko, Ma, hindi po kami nagsitismisan sa church. Wala po kami alam sa mga nangyayari sa buhay ng mga tao. Kung po kayo ay tinatamaan, Panginoong Jesus po yun ang kumakatok sa puso nyo. So it's your choice. Will you listen? O magagalit ka kasi tinamaan ka? So sabi, bato-bato sa langit ang tamaan ay what? Okay. Pag sabi, bukol daw, sabi dito. Adjust ito, pa-check up. Ayan. So, we need the light of Jesus to appreciate the beauty that surrounds us. God created us to enjoy the world with Him. So let's focus on the beauty and not the dark side of things. Siyempre, the next one is, enable us to see light help us find our way. Yan. Hindi ko na siguro yung kailangan masyadong ipaliwanag. No, isipin nyo na lang yung traffic sa EDSA, paano kaya? Paano ka makakauwi kung bull-bull na traffic dyan at walang liwanag? Paano ka papara ng bus kung hindi mo mabasa saan mo papunta tong bus na to? Papunta kang Taytay na parang mo pala papuntang monumento. Ayan. So, syempre, light also, saves us from danger. Di ba, napapansin nyo? Halimbawa po may baha. Minsan si Kipo naglalakad dahil malakas maulan, madilim. No, tapos bumabaha. May kasabay siyang babae. Yan, lalakad sila. Pagka biglang nawala rin sa harap niya. Yung pala po, nahulog na sa butas na imbornal. So, kung tayo pa ay naglalakad sa liwanag, maiiwasan po natin yung mga butas na yan. No? Hindi tayo manidisgrasya. Di ba po, pag may mga construction, merong mga early warning device. Ano pa napapansin niyo sa early warning device? Under construction. Di ba meron? May ilaw or reflectorize. Di ba? Yung mga nagbibisikleta, lalo na sa gabi, ina-advise sila na magsuot ng vest na, tama ba yun? Neon vest. Para sila po ay hindi mabundol ng sasakyan. So for our safety, we need light. Okay. Ayan. At, so next, importante rin po ito. Ito pa ay mga age-old knowledge na the light removes stains and purifies. Tama ba yun, Dr. Gurley? Yes. Bago pa po tumating ang Lysol, nandyan na po ang sunlight. All you need to disinfect your house is to open the windows
No? Buksan ang bintana, buksan ang pinto, buksan ang mga kortina, hayaan pumasok ang sinag ng araw. Hindi po natin, sorry, nalagyan ako. Thank you. Sensya na po, ayan. First timer, si Sanay. Okay. Sana ako, ayan. Hindi natin kailangan ng mga mahal-mahal na mga ionization, something, yung mga air filter purifiers na yan. Dahil alam niyo po na araw-araw, bilyong-bilyong bacteria, germs, viruses ang nandyan sa ating sa air. Pero hindi po tayo nagkakasakit. Kasi po dahil sa lapat sa araw, pag tumapat na po yung sinag ng araw, namamatay na po sila. Ito po yung sun bleach. Ito po, bago pa po magkaroon ng Ariel, ito po ang aking unang natutunan sa aking Lola Toya. Pag meron po ba kayong mga damit na may amag-amag, at kaya nalagyan ng kalawang, alam si nanay, alam ka ni nanay, nanay, nagkukula po ba kayo? Opo, di ba? Lola ko, bibili pa yan yung pang plastic ng libro, clear plastic cover. Naku, ilalatag na doon yung mga damit na may mancha. Kaya na ng kalamansi, tama si nanay. After lang, balikan niyo po maya-maya, wala na. Walang kasot-kasot, parang magic. Yan. So kung idadala naman po natin sa Panginoong Jesus, mas maganda po ang sa Panginoon. Kasi po, ang sa araw, pag binilad mo po yung mga damit na may mancha, exposed ka, di ba? Nagdadalawang isip ko kung ikukwento ko sa inyo o hindi. Sige, ikukwento ko na. Kasi po, ayan, sabi ko nga po, ang aking Lola Toya. No? So, mahilig po siya magtula ng lahat ng mga bagay. Gusto niya ang mga damit ay malinis at maputi. Walang bahid. Ayan. So, one time po, lumuwas siya galing Bulacan. At tita ko po, nakatira kami sa isang exclusive subdivision sa Quezon City, sa Philem Home. So, malalaking bahay po yung mga nandun. So, yan. So, nakatira kami sa isang magandang bahay. Yan, pangmayaman. Pangmayaman. Ginawa mo na lola ko, naglatag dyan ng malaking cellophane sa napakagandang garden sa harap ng bahay. At yung po, kinula po niya yung aming mga personal na gamit. Hindi ko, alam niyo na, yung imagination niyo, or itsura, yung mga personal na gamit ng babae na hindi dapat nakikita, ibinalat po niya para sa buong mundo. Kaya talaga, grabe, nung lumabas kami sa bahay, sabi ng tita ko, ay, ano to, lola, hindi po, bawal po magpula dito. No? Sa probinsya lang po yung pwede. Nakakahiya po, ano? Imagine niyo po, kung ang bawat mansa sa buhay niyo, kailangan ibilad. Naku, may maliligtas pa kaya? Nakakahiya, no? Isipin niyo yung pinaka-nakakahiyang bagay na ginawa niyo sa tanang buhay niyo. Tapos, kailangan ibilad sa araw para malinis tayo. Oh my God. Wala na akong mukhang ihaharap sa inyo. Buti na lang po ang ating Panginoong Jesus. Ang promise po niya sa atin, alam mo po, ang mga naniniwala po sa Kanya, hindi po niya papayagan na mapahiya. No? Sige, lakasan pa natin palakpak. Kanina. Hindi ba napakagandang assurance na sa ating Panginoon, kaya niyang tanggalin? Kailangan mo lang maniwala, kaya tanggalin. Wala kung ano man yung nakakasakit sa'yo, ano mang sinasabi mo na, naku, ano ito ginawa ko, grabe, karubal duman na krimen. Wala akong ganyan sa Panginoon. Yan. Nauna ka na ate. Balik na. Ayan. Kasi gusto ko rin share sa kanila to eh. Yung SODIS, alam niyo po ba yun? Solar disinfection. Alam dito ni Doktora. Alam niyo pa bago pa yung mga Wilkins at kung ano-ano pang mga purified water. Alam niyo po yung kumuha kayo ng tubig sa river. Yan. Wala kayong mainom ngayon, naligaw kayo sa jungle, wala kayong mainom tubig sa river. Yan ganyan, yung kagaya yung bote na kay David, yung mga absolute yan, yung pet bottles. So, lagyan nyo ng tubig, ibilad nyo po sa araw. Kahit ano pang mga bacteria yung nandyan, after 6 hours, wala na po yan. Magiging safe drinking water na po yan. Lagi po yan ine-endorse ng
World Health Organization para sa mga developing countries pa lang, may mga bansa na hindi pa ganun kaulan at may mga marami pang lugar sa kanila na wala access to safe drinking water. Alam niyo po, ang gagawin lang ay ibibilad ang tubig sa araw. Siyempre, kung may mga putik-putik yan, bura, kailangan makapenetrate yung sunlight. So, ipifilter niya yan para maalis yung mga solid particles. But you know, alam niyo po, 99.999% na effective ito. Sa clinical studies, laging okay lang, walang problema. Pero pagdating na sa community, nagkakaroon ng problema. Alam niyo po, itong mga community, sobrang hirap sila. So, naliligo sila, like, ano ba, may certain part sa India, naliligo sila sa maruming ilog. Doon sila nagpupupo, doon sila naliligo, doon din sila naghuhugas ng kinakainan nila, doon din sila maglalaban ng damit nila. No? Pero buti na lang, yung solis kaya niyang linisin yung marumi nila, except na lang kung contaminated by chemical yung water. Pero, nagkakaproblema sa community. Alam niyo kung bakit? Ito nakakatawa na nakakainis. Kasi ang tubig po na yan, para malinis at bago maging safer drinking, yung kinukuha lang nila sa ilog kasi wala silang mga tawasan. Kailangan ibilad sa mga bubong nila. Or, kasi maganda po reflectorize eh. So, kailangan maximum yung exposure sa sun. No, para mamatay yung mga mikrobyo. Alam niyo po yung mga iba, they'd rather drink the dirty water at magkasakit at magka-amoebiasis dahil ayaw nilang magbilad ng tubig sa araw. Tanungin niyo ako kung bakit. Kasi po, sabi nila, kapag daw yung nagbibilad ka ng tubig sa bubong, ibig sabihin daw po doon, poor ka. Ibig sabihin, wala kang pera para ma-properly clean yung water mo. Hello? Ang yaman pa ng community nyo at nahihiya kong sabihan poor? No? Wala silang pambili ng chlorine or wala silang pambili ng clean water. So dahil parang hindi sila maano ang nahihiya sila sa kapitbahay na, ay, mahirap kami, nagbibidad lang kami ng tubig na ibibig sa bubong. My gosh. So they'd rather yung mga anak nila na mamatay, nagkakasakit dahil sa pagtatae. Isipin niyo po kung gaano ka-foolish yung pride ng tao. Yung health ng anak mo, i-risk mo, health ng family mo, dahil na ayaw mo masabihan, poor ka kasi, sobrang poor ka, poorest of the poor ka kasi nagbibilad ka ng tubig. Hindi ko po maintindihan yung gano'ng ugali. So kita natin, dahil madilim ang isip, instead na sabihin, ay, thank you Lord, may sunlight, bibilad ko lang yung tubig ko, safe na. No? Hindi ko kailangan bumili, hindi eh. Dahil madilim ang isip ng tao, ay, gusto kong bumili ng mineral water, social ako, pag may bottled water ako. Hindi ako uminom ng tubig galing sa ilog na binilad sa araw. So, I shake my head. Next. Siyempre, ang huli, pero pinaka-importante sa lahat, life is the source of life. So, imagine natin, sige, sumabog ang araw. Hindi na nila contain ng kanyang init. Ayan, sa tingin na nandito pa tayo? Ha? Wala na. No? Ang lahat ng nandito sa daigdig, kaya tayo ay may buhay, ay dahil may araw. Ang mga halaman, ayan, gumagawa po sila, ang pagkain po nila ay galing sa araw. Yung mga nakinig sa kanila science teacher, ano yung tawag po doon? Selfie, photosynthesis. No? Yung mga dahon, kaya siya nakaspread na ganyan, yung signal ng araw, kinakapture na yan, at gumagawa siya ng pagkain. Yan. So, ito, kagaya po yung nabasa natin na Bible verse, without Jesus, wala rin po tayo. Kung hindi ko nakalala ang Panginoong Jesus sa buhay ko, wala po ako dito sa harap ko ngayon. Maaaring nandito tayo
Maaaring kumakain tayo, nagtatrabaho. Pero ang tanong, buhay na ba tayo? O tayo ay zombie lang? Alam nyo, sino nanonood ng Walking Dead? Sino ang gusto ng ganung buhay? Alam niyo po ako, naranasan ko yun. Ang hirap po na. And mind you, hindi lang po ito sa mga unbelievers, ha? Kahit kung follower na kayo ni Christ, kahit kilala niyo na ang Panginoon, pero kung dumating kayo sa level na ito lang yung faith mo, at gusto kang dagdagan ng Panginoon, ayaw mo tanggapin, pwede ka rin po maging zombie. Diba? Ano po sabi ni Pastora Jenny? Seek ye first. Tama ba yun, Teacher Jenny? Seek ye first the kingdom of God, and all these things shall be added unto you. Diba? Dati daw, umiikot yung pwede niya, kakahanap lang ng 5 piso para makabili na isang sachet. Pero dahil ngayon siya ay naglilipot sa Panginoon, at syempre, dalati ang haring magpasahod. Bote-bote na po. Sabi ni nanay, pas pagpunta sa bahay nila, Dino, magtatayo ka ba ng grocery? Kasi puro-puro na po yung shelves nila dyan. Malalaking bote na shampoo, conditioner, body lotion, name it, hindi lang po sachet. Goodbye sachet. Ayan po. Ang buhay, paganda na paganda sa Panginoon. Alam niyo po, ako yung sinasabi nila na, para lang mabuhay kayo. Yan, sabi na nanay ko. Ang gabi, ginagawa kong araw. Naku, naranasan ko rin po yan. Kasi ulo ko eh. 4 na taon po ako sa call center. Actually, ako 24 hours eh. Pag-umaga po ang duty ko kasi QA, pinakitinagan ko yung mga benta. Ang duty ko, 10 to 7. 10 a.m., 10 ng umaga, hanggang alas 7 ng gabi. Pero mag-overtime ako, alas 7 ng gabi, hanggang alas 7 ng umaga. Saan ka? O, diba? Superwoman. So, what happened to me? Yung pangalawa po namin anak, for 7 years, hindi nasundan si church. Yung pangalawa po namin na baby, dinugo ako sa floor. I lost that child. It's not worth it. Working for money, it's not worth it. Combined income namin ng asawa ko noon, ilang years ago, medyo mataas-taas pa ng konti ang halaga ng pera, no? Sabihin mo na 50. Di ko alam saan napupunta. Si church, 2 linggo hanggang 1 buwan sa ospital. Galing ako sa trabaho, diretso ako sa ospital, dadala ko si Kip, kukuharan ako ng damit. Papasok ako sa opisina, galing sa ospital. Ang pinakamasaklap doon, alam mo yun, yung buhay na meaningless, walang sex-ay, parang kang zombie. Nakakarating ako sa bahay, naka-ID ako, kung ano yung sura ko yun. Alis na papasok na naman, uuwi, papasok, makikinig ng call. Walang fulfillment eh. Sabi ko, ano ba to, Lord? Ayoko na ng ganitong buhay. Sama na ba kayo sa buhay nyo? Hindi pa? Sabi nila, bakit daw ang ibang tao hindi nagbabago? Kasi hindi pa sila sawa sa buhay nila. Yung mga tao, kahit miserable yung buhay nila, hindi sila nagbabago kahit man may nag-a-advise sa kanila ng mabuting gagawin kasi hindi pa sila sawa sa pagiging miserable. Ako po na dumating sa akin yung punto na nanawa na ako sa pagiging miserable. Na magtatrabaho ako dahil sa pera, hindi ko naalagaan yung anak ko, nag-suffer din yung relationship namin ni Kim, kasi nga, di lang niya nalagyan ng yelo yung ice ko, di na niya ako mahal. Galit na galit na ako sa kanya kasi mainit ang ulo ko dahil puyat, pagod at puyat. No? Buti na lang po, binigyan ako ng pagkakataon ni God na, ayan, minsan po naligaw ako sa West Avenue, nandun sila Pastor Leo, Ate Doa, nakita ako ang Vision Impossible Ministries. Hindi naman ako kasali sa usapan nila, may kausap silang pastor, nag-try sila, pumiyak na ako, naiyak. Tapos gusto ko na mag-resign sa call center. And the rest was history. Ito na nga po ako, at ayan na po dyan na po ang VHLC. Ngayon po, natutuwa ako kasi ang lahat ng naidulot sa akin ng paglilipod sa Panginoon ay hindi ko matutumbasan ng pera. Pwede po lakasan. Ayan po. So, ina-encourage ko po kayo, kung gusto nyo magka-breakthrough sa buhay nyo,
Kung ano yung bagay na ayaw nyo ngayon, pagsawaan nyo na yan. Tapon nyo na. Palitan na. Return to the source of life. Huwag na po tayo maging zombie. Huwag po tayo matalis ko narinig sa mga nanay na makaraos lang. Hindi naman ako humihilig sa Panginoon ng sobra-sobra, makaraos lang. Huwag ka na magtaka kung yung buhay mo makaraos lang. Sakay, samto ka. Kung hindi magtrabaho, hindi ka kain. Alas 7 na, hindi pa makaluto kasi ang nanay, kailangan pa muna magbenta. No, alas 8 nakabenta, nung palang bibili ng pagkain. So, ang mga bata gutom na. Hapunan yun. Kung almusal, minsan alas 12 na, hindi pa nakakadili ngayon siya ng pang-almusal ng tatay. So, yun ba yung gusto niyong buhay na makaraos lang? Mananalangin na lang din kayo sa Panginoon, lubos-lubosin niyo na po. Hindi po ang Panginoon natin, wala pong imposible sa Kanya. Diba, Marinel? Kaya niya ibigay, siksik-liglig at umaapaw. Huwag po tayo mananalangin na makaraos lang. Dahil kaya kanyang pasaganahin. He is the source of everything. You know? And useless na magtrabaho ka, magpakasunod ka ng kilay, sabi nga ng tatay, pati bumbunan na damay. Hindi po yun, kung wala ka sa Panginoon. Wala lahat ng efforts mo. Unahin po natin siya. Ayan. Ito po, sinasum up niya ang lahat-lahat. At higit pa, no? Na nagagawa ng ating Panginoon Jesus, higit pa sa araw, palis na palis ng araw, para po sa ating Panginoon. Sabi po niya, ito po, hindi po ako ha, lahat po ng sinasabi ko sa inyo kayo, hindi po yan galing sa akin. Ang Panginoon Jesus mismo ang nagsalita dito. And Jesus answered, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Ayan. So, meron pa ba dyan na hindi kumbinsido? Meron pa ba nag-isip-isip? Meron po akong kwento sa inyo. Ayan. Ito po ang USS Gerald Ford. Tama ba ako? Ayan, si Gerald Ford ay ang 38th President of the United States. Ang nakikita po natin ay isang, sana po nakikita natin, ay isang napaka-advanced, first of its class na warship. It's an aircraft carrier. It carries about it can carry more than 735. The aircraft. Imagine gano'n siya kalaki. So, ayan. Dahil po siya ay first of its class, napakamura po. 13 billion lang naman po ang halaga. $13 billion po. At ang ginugol po sa research ay para po siya ay $4 billion. So, ganun lang po siya ka-high-tech. So, ang yabang-yabang niya, naglalayag po siya sa karagatan. Minsan po, dahil madilim, no? May bagyo. So, ito siya, naglalayag siya, yabang niya. 13 billion. I am the most, advanced, most powerful. Sabi ka, super carrier, no? Kumbaga sa mga lahat ng aircraft carriers ng Amerika, siya si Superwoman, siya si Superman. No? So, naglalayag na siya. So, siyempre sa dilim, may mga blink-blink ng mga ilaw lang yung nakikita natin eh. So, nakita niya, merong nakaharang sa dadaanan ko, may nakikita siyang iindap-indap na ilaw eh, dahil madilim, may bagyo. Kailangan patabihin ko mahahara-harang ko, no? Nagradyo. Sabi, this is the captain of the USS Gerald Ford. Please turn 5 degrees north to avoid collision. Tumabi ka dyan para hindi ka masagasaan. In short. Sabi, ang sumagot ko sa kabilang linya, negative. Please turn 15 degrees to avoid collision. Mas pinalik mo siya, mas malawak pa yung pinalik mo sa kanya. Ang yabang nito Ayaw tumabi sa dadaanan ko. Inulit lang yan. Again, this is the captain. Hi, this is a warship. I'm telling you, turn 5 degrees to the north, avoid collision. This is the captain speaking. I am a warship. Sabi nung sumagot ulit yung nasa kabilang linya. Again, I'm telling you, turn 15 degrees to avoid collision.
Ba, naiinis na? Sagutan naman siya. Who is this? This is the captain of Teleport speaking. Who is this? This is a worship. Nagkakamuna ng away. Sumagot niya sa kabilang linya. This is the lighthouse. It's your call. Ano? Natawa kayo, no? Saan ang yabang mo? Sige. Ano yung tsura ng lighthouse? Pakita natin. Ayan. Pag wala na yung, yung mga waves, ano na yung tsura? Ay, sige, mamaya na. So, nakita nyo, yan po yung, na yan, puro malalaking bato yan. Yung malalaking bato na day in, day out, binabayo ng malalakas na alon ng dagat. Sige. No? Sige, sugod mo, mayabang ka. Sige, wasakin mo yung $13 billion din sa batuhan. Tignan natin, pag hindi kayo nagkita ng kapatid ni Titanic. You know, we all know the story of the Titanic. Ang kapaluluan ng tao, so sobrang yabang ng mga marine engineers na gumawa. Ano ang headline nila sa dyaryo? On the maiden voyage ng Titanic. And even God Himself cannot sink this ship. And we all know what happened to the Titanic on its maiden voyage. Maiden meaning, eto pa lang, ito yung first niyang pagdalayan. Di na po siya nakarating sa kanyang Panginoon. No? Tama-tama na sabihan ng matatanda. Ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, hindi makararating sa paroroonan. Diba? Lahat tayo, kanino tayo nagmula? Sino gumawa sa atin? Si God! How dare you say? Kay God? No? Actually, si God po, hindi niya kailangan balubugin ng Titanic. At naniniwala ko, it is not the will of God. You know? Actually, si God ang nag-hold kaya nag-float ang Titanic. Naglayag lang yung Titanic para sa kami ng Panginoon. Masyado siya naging mayabang. And dire-diretso siya doon sa iceberg. Ayun, iceberg. Ito, solid rock. So, you know, you get what I mean? Sa buhay natin, kahit ano pang narating natin, hindi tayo pwede magsabi sa Panginoon na hindi, Jesus dyan ka lang. Ha? P12 na ako, alam ko ginagawa ko. Diskarte ko. Hindi po. Hindi pwede sabihin nila, Pastora Lee, ako lang ang pastoran mo, ha? Jesus, dyan ka lang. Hindi po. Dahil sa moment na nangyari po yun, yan. Yun yung moment na babagsak tayong lahat. Sa buhay natin, actually, ang nakakalungkot, marami sa atin wala pa nga nararating ubod na ng yabang. No? Ewan ko si doktora, kung may ganitong pasyente, sinabi ni doktora, mag-antibiotic ng 7 araw. Pagdating ng follow-up check-up, doktor, tinapos natin. Hindi po, 3 days po, magaling na ako, kaya hindi ko natin nulong. Meron po ba? Oo, dapat ka mo, meron talaga. May sabi sa inyo, meron talaga mga hindi sa doktor. Marunong pa sa doktor. No? Next page. You know, we cannot be a light of the world. So tayo mismo, hindi ba natin pinupuksan yung ilaw ng Panginoon sa buhay natin? Diba? Sabi na, you are the light of the world. A town built on a hill cannot be hidden. Once na tinanggap mo ang Panginoong Jesus, wala kang magagawa. Lalabas at lalabas siya sa buhay mo. Neither do people light a lamp and put it under a bowl. Katawa-tawa, diba? Magbubukas ka ng ilaw, tatakpan mo. Nakakita na ba kayo nagkabit ng buhay? Yung mga ilaw natin nandyan lahat sa mataas. Nakita na ba kayo ng bahay na yung pumbilya nila nandun sa baba, nasa tahin? Para mailawan yung bahay. Sabihin ng mga tao, ay, prung-prung yung pamilyang nakatira to. Diba? It's foolishness. When you receive the Word of God, when you receive the light of Jesus, it's foolishness to hide it. You know why? What happens to a fire pag tinakpan mo? Pag hindi ka nakadila, takpan mo ng bowl. Ano mangyayari? Patay. Kapag po ang ilaw, tinakpan nyo, mamamatay. Ano ba? Ang sabi dito, instead, they put it on its stand. And it gives light to everyone in the house. Ito pa, exciting the part. Kasi once na buhay na ang liwanag ng Panginoon sa ating mga buhay, sa ating puso, sa ating isipan,
hindi lang po tayo nakakapagbigay ng liwanag. No? Kundi tayo rin ay itataas ng Panginoon. Yan. Sige, tayo tayo. Ayan. Sige, tayo. Mabilis. O, upo tayo ulit. Ano mas mataas? Yung nakatayo, nakaupo. O, sabi, ilalagay na tayo sa stand. Hindi tayo ilalagay sa seat. O, itataas tayo ng Panginoon. Corny ko, no? Ayan. Tataas tayo ng Panginoon. Siya ang magtataas sa atin. Kaya nga, di ba sinasabi sa banal na kasulatan, kahit isa lang sa sambahayan ang maligtas, ang buong sambahayan ay maliligtas. Ang buong family mo maliligtas. So kung meron ditong nananalangin, dahil siya pala ang naliligtas sa pamilya nila, kung meron ditong anak na pinapanalangin nyo na ang mga kapatid nyo, ang mga magulang nyo ay maligtas, sinasabi ko sa inyo, 100%, let the light of Jesus shine through you. Maging ilaw ka sa tahanan mo at sigurado maliligtas ang buong pamilya mo. 100%. God cannot lie. In the same way, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Ito po yung bago ko rin revelation sa akin ni God dito. Dati po kasi, pag gumagawa ako ng mabubuting bagay, ayoko po na nakakaalam yung iba. Nung baby Christian po ako, pag nag-worship, kahit gusto ko na, nag-praise the Lord, ganyan. Ayoko po makasabihin nila, makasabihin nila, corny ako, badli ako. You know why it's important na yung outwardly we show? Kasi nandito tayo para encourage ang bawat isa. Imagine niyo pag linggo, tayo ay mga maliliit na sulog. No, nandito tayo palakasin ng paliyab ng bawat isa. So pag mas marami, mas maliwanag. So when we worship, we encourage mga katabi natin, di ba? May mga iba dyan na tatawanan ka, lalo pag mga teenagers, the first time sila tatawanan ka. Okay na yun. Sa susunod na balik nila, sila ganun na rin, matataas pa rin ang kamay. Amen? Yan. Sinasabi sa inyo, mga teenagers na natatawa dyan, o kahit may mga matanda na natatawa dyan, ayun mo to, pasayaw-sayaw, patalot-talot, ano nangyayari dito, parang baliw. Sila din ay mababaliw sa Panginoon. Pagdating ng one day na yan. You know, when we raise our hands and lift our voice and we dance, when we praise the Lord, we encourage yung mga katabi natin. We encourage the worship leader. We encourage Kuya Aaron, you know, Kuya Alex, the band. We show them that they're doing a good job in leading us to the presence of the Lord. When we do something good to others, dati ayoko ipapaalam kasi baka sabihin nila, mayabang ako or, ay, ipapurihin ako ng tao. Bayad na yung ginawa kong kabutihan. Ang okay lang yun when you're a baby Christian at ibinagard mo yung heart mo na hindi mapunta sa'yo, hindi na makiulo mo. Pero pag dumating yung time, when you're mature enough, you need to let other people see the good works you do. Why? Because you need to set an example to them. So pag tinutulungan natin ng iba, may-encourage natin yung mga ibang tao na gumawa ng mabuti. And also, we need to change the culture. One time, sabi nung kasentro ko na estudyante, may bago akong sentro, may matandang tumatawid sa kalsada. Ang dami niyang dala, hindi makaugagas si Lola. And ang dami, the irony, ang dami mga lalaki na nakatambay. Pero wala man lang isang lumapit para tulungan si Lola. Ang dami mga estudyante, dinadaan-daanan lang si Lola. So, hindi na natiis itong girl na to na ang ganda-ganda niya, college student, formang-forma. Tapos nagmamadali na siya kasi meron siya isasabit na project. Pero hindi niya matiis talaga si Lola na ang tigat-tigat tatawid dun sa yan, sa may presinto. So bago siya pumasok, nilapitan niya si Lola, tinulungan niya, binuhat yung dala ni Lola, inakay niya, tumawid sila. You know, dahil nga malapit doon lang din yung school niya, nakita siya ng mga classmates niya na papasok. Alam mo sinabi sa kanya, wow, grabe. Parang instead na purihin siya, good job, bakit mo ginawa yun? Lumangpas ka na sa langit, napakabait mo naman.
Ano? Dahil wala na nakikita yung mga tao na good example, yung kultura natin nasisira na. Di ba? Hindi ka sa Pilipino yun, magiging magalang sa matanda, po at opo. Aalalayan, yung mga matatanda, pag nakita sa daan, tatawid, tutulungan sa hagdan. Pero ngayon, yung mga young people, they find it weird. They find it awkward, natutulungan mo yung matanda, parang alien ka, kakaiba ka, bakit mo tinulungan yung matandang tumawid? Baliktad na po. So we really, we need to let our light shine. Kailangan natin napakita sa mga kabataan ngayon, ano ba ang tamang kultura? Ano ba ang tamang ugaling Pilipino na mapagkalinga sa kapwa, magalang sa matanda? Huwag po natin hayaan na yung media i-disciple yung mga anak natin. We need to let our light shine. Ano ang tama? Ano ang sinasabi sa salita ng Diyos? Ano ang magagandang kaugalian ng Pilipino? Alam niyo kami, pinatunan ako birthday party. 7 years old yung bata. Well meaning yung magulang. Mahal nila yung anak nila. But the theme was red carpet. You know, pumasok yung bata, naka-black gown, na parang mga Kylie, mga Hollywood stars. Mamaya nag-change costume, naka-tube. Mamaya gumigiling-giling na, tapos naka-crown yung tube, kasi habang gumaganyan siya, bumabaksak. Tapos nakalabas ang puso, sabi ko, my God. Sabi ko, He would not allow our children to do something like this. Sabi ko, buti na lang wala si Kim dito, baka pinaalis na niya yung mga anak ko. Hindi niya haya panoorin at pakisali sa giling-giling na ganyan yung mga anak ko. Hindi tayo naghumusga. But you know, kasi blinded na eh. Alam ko mahal na mahal yung kanyang mga ama't ina yung batang to. Pero dahil sila ay nabulagan na ng kamunduhan, hindi na nila nakita yung maganda para sa anak nila. Papa Aaron, papayag ka ba? Naka-tube si Eric, si Gil-Gili. I don't know what to say. Babalik ako pa yung friend ko na yun. Kasi ayoko naman i-spoil yung party niya. Pero nag-comment ako, sabi ko, oy, magaling na dancer yung anak mo. Maybe enroll mo siya sa ballet class or jazz. Kesa natututo siya sa TV, nakikinig sa mga choreo ng mga bading. At kung ano-anong malalaswang moves. Tapos nag-share naman yung parang, ay, ang galing gumiling. My God. And then, magtataka tayo, bakit maraming nare-rape? Ang mga bata, pumigiling na sa TV, mga dalaga, halos wala lang suot, wawawin. Magtataka kayo, bakit maraming nare-rape? So, we gotta let our light shine, really. So, you know, we should walk as children of light. Kailangan makita bilang mga Kristiyano, makita sa atin yung sa quality of life natin. Nakikita ba sa buhay natin si Kristo? Ano ibig ko sabihin? Ang mga anak ba natin, do they want to spend time with us? Or they would rather go out with their friends? Dahil busit na busit sila pag nasa bahay. Busit na busit sila sa presensya mo. Alam mo, hindi naman po sa pagbubuhat ng bangko. Kahit minsan, nakukulitan ako doon sa dalawa ko maliit, pero na-appreciate ko rin kasi minsan, I feel so important na nagkaagawan sila. Sino katabi ko, si Jana, si Adi. Si Daddy wala nang katabi. So, pinag-aagawan nila ako kasi they want to be with mommy. Minsan, kailangan ko magsikreto kung may pupuntahan ako. Huwag mo na iparinig kasi kasama yung mga yan. Kasi minsan tayo, gusto rin natin ng me time, di ba? Yung mga magulang, mag-relax. Pero itong mga anak ko, gusto nila laging kadikit si mommy. Kahit na pawis ako, nakasiksik yan sa kilikili ko. Pango ni mami. So, kahit kami paksiw. Pango ni mami, nakayakan, nakayakay. Mami, dito ka lang. Mami, wag ka nang pumasok. Mami, wag ka kumalik. Kailangan ni mami mag-work. Kala mo naman hindi kami nakikita. Estudyante ko na sila. Kasama ko sila. No, 24/7, magkakasama kami. But they couldn't get enough of me. Pero nalulungkot ako pag yung mga itong magulang naririnig ko na, nag-away kami ng anak ko, doon siya natulog sa barkada niya, ayaw niya umuwi ng bahay. Kasi ayaw nila dito sa bahay, wala daw kaming kwentang magulang. Aray, masakit, di ba? Masakit na masabihan ka na walang kwentang magulang. So,
yung mga families na gano'n, na napapansin nyo yung mga anak nyo, kailangan nyo pang hanapin kahit oras na ng pagkain. Isipin nyo, binibigyan pa natin sila ng rason para mag-stay sa bahay, o binibigyan natin sila ng rason para mas piliin na lunurin yung sarili nila sa komputeran, kumarap ng kaligayahan sa barkada nila kahit kumakalamang sigmura, kahit oras na ng pagkain, ayaw nilang umuwi. So, sa buhay natin sa umagang ito, kung meron pang mga skeptics, kung meron pa nag-iisip-isip, meron pa ba? Ano yung sabihin mo sa katabi mo, binuksan mo na ba yung switch? Sabi mo, libre lang, walang bayad, hindi to Meralco. Si Jesus geothermal power, libre, geothermal energy. You know, Jesus is calling on us this morning, my brothers and sisters. I am the light of the world. Whoever follows me will never walk in darkness, but will have the light of life. Hindi ba napakasaya? Paano ka lalakad sa dilim kung ikaw ay nagliliwanag? Kung saan merong ilaw, merong security. You never have to walk in fear. You'll never have to worry. When we have the light of Jesus, lahat ng mga sinabi ni Pastor, sinabi ni Kuya Kim, Ate Jenny, lahat po yun, madali na lang, asang pitik, automatic when you have the light of Jesus. Kasi po kahit ano gawin natin sa sarili natin, brainwash mo yung sarili mo, don't worry, be happy. Seek ye first the kingdom. How can you seek the kingdom when you're walking in the dark? What do you expect to find in the darkness? Do you expect to find the gate of heaven na naglalakad ka sa madilim na alley? Baka rapist o hold-upper o snatcher ang makasalubong mo dyan. You know, sabi nga sa story, it's your call. Ano ka man? Anong meron ka? It's your call. Will you smash yourself on that rock? Or you'd rather stand on that rock? Diba? Basta ako, Jesus on the solid rock I stand. All else is sinking sand. Kung gusto nyo mag-build ng bahay, ng bagong kasal, si David at si Pearl, David, Tito, matalino kayo. Dami eh. No? Malamang hindi kayo magtatayo ng bahay sa tabing dagat, ano? Gusto niyo ba magtayo ng mansyon sa buhangin? Hindi. Ang bawat tahanan po natin dapat po nakatungtong. Yan. Sa solid rock na yan. Dapat po i-hit natin yung call ng lighthouse na yan. Hindi po tayo magsasabi sa lighthouse, tumabi ka lighthouse, dadaan ako. Hindi po. Tayo po yung kailangan sumunod sa Panginoong Jesus. Unless we truly surrender our lives. Alam ko po tayo, wala po tayong kapangyarihan, wala po tayong kayang gawin sa sarili natin. Ang lahat ng mga bagay, lahat ng all these things na pinapangarap natin, mangyayari lang po yan kapag hinayaan natin si Jesus na siyang mag-guide sa atin, siyang sundin natin. Hindi po yung, tama na po yung sariling diskarte. Tama na yung pagsusunod ng kilay. Tama na yung magpapatay mo yung sarili mo sa kakatrabaho para sa pera. Tapos, yung kinita mo, pupusin mo lang pang pa-hospital. O, diba? Saya? Walang kwenta. You know? This morning, my friends, I challenge you. Step up, level up. Kung kayo yung mga followers, you're waiting for that breakthrough, level up. Kung kayo yung mga hindi pa nakakapag-decide, kung kayo yung, larong-laro na kung ikaw yung skeptic, ngayong umaga na to, it's your call. You always have a choice. And I tell you, choose light. Choose Jesus because He is the light of life. Without Him, wala ang lahat ng ito. And then, nakasama po natin. Yes. Let us all stand. And let us close in prayer.
Ayan. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Church, I encourage you, open your voice to the Lord. Give a personal prayer. Make this your time with the Lord. Make a new covenant with Him. Kung kayo ay matagal na Kristiyano, pero wala pang breakthrough sa buhay nyo, sa umagang ito, ngayon na mismo, suko mo na kung ano pa man yan, kung ano pa yung natitira dyan. You want a breakthrough? Buksan mo pa yung isip mo. More of Jesus and less of you. Hayaan mo yung light ni Jesus na magbago sa puso at isip mo. Hayaan mo na ikaw maging anino ka na lang. Hayaan mo na kalimutan mo ang sarili mo. At ngayong umaga ito, kung meron din naman na nagtitiisip pa lang, magdesisyon ka na. Huwag mo nang antayin, kung nanuugod-ugod ka na, maamin ang nasayang sa buhay mo, at sasabihin mo, sayang, kung noon pa sana ako nakinig. Sana ganito, sana ganyan. Ayoko na makakarinig na sasabihin yung no choice. Kasi nungalingan ko yan ang kaaway. You always have a choice. You always have a choice to choose what is right for you. Huwag niyo po hayaan na yung circumstances, kung ano yung sitwasyon niyo sa buhay, pinanganak akong ganito, pinanganak ako na mahirap, mamamatay ako na mahirap. Bakit mo pipiliin yun? Pinanganak ka na mahirap? Panalangin mo, Lord, pagpalain mo ako. Mamamatay ako na mayaman, I will leave a legacy. Pag namatay ako, meron na akong foundation, meron akong eskwelahan, meron akong orphanage. Mangangarap ka na rin lang. Sige na, itondo mo na. Mananalangin ka sa Panginoon. Manalangin ka ng siksik-tiglig at umaapaw. Panalangin mo na pagpalain ka niya. Na maging pagpapala ka sa mahal mo sa buhay. Sa lahat ng tao makakasalunga mo. Huwag ka pananalangin na makaraos lang. Dahil hindi yan ang will ng God para sa'yo.